Young Novela. Kinabukasan, nagising ako mag-isa na lamang sa kwarto. Wala si Anthony sa tabi ko, siguro ay nasa baba na ito ngayon. Inayos ko muna ang aking sarili bago bumaba. Kasulukay naghahanda ang mga katulong ng almusal. Nasa dining table na rin si Doña Imelda at kumiti ito na makita ang palapit ako. Nagmano at hinalikan ko muna ito sa pisngi bago ako umupo sa aking pwesto. By the way, Iha, hindi na nakapagpaalam si Anthony sa'yo. May emergency meeting siya kanina. I don't know if makauwi siya ngayon. Mahinang saad ng Donya. Bigla ko nang hina nang marinig ang sinabi niya. Kaarawan ko ngayon na tanging si Anthony lamang sinabihan ko. Gusto kong umiyak pero hindi ko gustong ipakita sa harap ng mama ni Anthony na ang totoong naramdaman ko ngayon. Pilit ng ngiti lamang aking ipinakita sa kanya. Ama, pwede pa ba akong mamasyal mamaya? Tanong ko. Oo naman, Andrea. Ipapatid kita sa driver. Don't worry, tita. Ako na magdadrive para kay Andrea. Boses ni Terence sa akin narinig. Nang tinignan ko siya ay bumababa na ito sa hagdan. Oo nga pala, nandito palang mga kapatid ni Anthony sa ama. Umupo ito sa aking tabi at nagsimulan na rin kumain. Nagpaalam na si Doña Imelda mauna. Dahil may importanteng lakad rin ito kasamang mga amiga niya na parating na rin daw. Bukas kasi ang selebrasyon kaya isa-isa nang dumadating ang mga bisita na puro kakilala lamang ni Donya. Are you just gonna stare at your food? Sambit ni Terence. Busog ako eh. Sagot ko. You're lying. What's bothering you? Si Anthony ba? Dahil ba sa babae? Don't worry. Normal yan para kay Anthony. Mas nawalan ako ng gana sa sinabi ni Terence sa akin. You have to eat. Don't punish yourself because of him. Dalian mo na. Ipapasyal kita rito sa Baguio. I know there's a lot of place here that you love besides me. Nakangiti niyang saad sa akin. Itinaas nito ang kutsara na may kanin at ulam at isinusubo sa akin. Kaya ko naman. Hindi mo na kailangang isubo pa. Just one. Mapilit ito kaya binuksan ko na lamang aking bibig at sinubo ang pagkain mula sa kutsara niya. Wow, brother! Ang galing mo palang mag-alaga. Nakagising saad ni Toby kay Terence. Shut up, Toby. Don't mind me dahil hindi ko pinapakailaman ng buhay mo. Nainis na saad ni Terence sa kapatid. Kaya pala, hindi ka nangaialam sa asawa ni Anthony kasi hindi ka marunong maialam sa buhay ng iba. Pili mo dugtong ni Toby. Hi, good morning Ate Andrea. Kuya Toby. Kuya Terence. May hina saad ni Mia sa amin. Ningitian ko naman ito. Tara Mia, right after here we'll try to retain. Doon ka na muna. Baling ito abi kay Mia. Napapansin ko malungkot ang mga berdeng mata nito. Terence, may Samantha. Hinanap ka raw sa mansyon. Sabi ni Tristan. That girl? Alam ko naman ang totoo. Pikutin ba naman sana ako? Saad ni Terence. Nasaktan ako sa sinabi niya. Pinikot ko rin ang kapatid niya kaya nagpakasal kami kahit labag sa kagustuhan niya. Kayo kasi, iwan ko kung bakit makakita lang kayo ng babae gusto niya agad ikama. Tingnan niyo ang nangyari kay Mia. Anong ginawa ng Alcantara na yun sa kanya? Sabat ng kapatid nilang mahaba ang buhok na si Tiger. Kung magsalita ka, parang hindi ka rin babaero, saad ni Toby. Babaero? Ang babae ang naghahabol sa akin at hindi ako. Sagot ni Tiger. Andrea, tapos ka na? Tanong ni Terence sa akin. Tumangon naman ako. Fix yourself, then ipapasyal na kita. Oats dito sa akin. Nako Terence, iwan ko sa'yo. Ikaw nang bahala kapag malaman ito ni Anthony na pinupurmahan mo asawa niya. Dinigong saan ni Tristan bago ako makiat ulit sa kwarto at naligo na muna. Sa isang park ako din nila ni Terence. Napakaganda ng paligid at napakamaraming kabayo. May mga tinta ang buhok, may kulay pink, white, black at iba pa. Ano, sakay tayo? Tanong ito sa akin. Hindi ako marunong, tangi ko. Don't worry Andrea, I'm here. Puting kabayo na pink ang buhok na may malapad na katawan ng pinili ni Terence. Nahirapan ako sa pagsakay sa kabayo ngunit bigla akong inilalayan ni Terence at bigla rin itong sumakay sa likod ko.
Relax ka lang. I'm expert in this thing. Sabi nito sa akin. Ramdam ko ang kanyang mainit na hininga na tumatama sa aking punong tenga dahil sa pagdikit ng aming katawan. Napatili ako nang biglang tumakbo ang kabayo. Ang tanging nagawa ko ay ipikit ang aking mga mata dahil sa nerbiyos. Habang nagtitili ako ay nakaaramdam ako ng mga halik sa aking pisngi. He is kissing me on my cheeks, not just one, twice, but multiple smacks. Terence, tumigil ka na, saad ko. Nalalambot ang aking mga tuhod nang tumigil ang kabayo. Nahilo at nasuka ako. Hinihimas naman ni Terence ang aking likuran nang makitang nagsusuka ako. Terence, hindi ko na itinuloy dahil bigla na lamang akong nilamon ng kadiliman. Isang mahinang pagpisil sa aking mga kamay ang gumising sa akin. Nakita ko ang nakangiting mukha ni Terence habang nakita akong gising. Ano nangyari? Tanong ko sa kanya. The doctor said na stress ka kanina dahil buntis ka, Andrea. Sa ambit nito, natigilan ako. Totoo nga ang hinala ko, buntis na ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Tatanggapin kaya ni Anthony ang anak namin? Baklo lamang itong lanlumo sa akin. Hello, Miss Giler. Pati sa akin isang magandang babae na nakaputi. I'm Dr. Finley. I just have to ask you some information. Kailan ang huling dalaw mo? Tanong ni Doc. 3 weeks na po akong delayed, Doc, sa abad ko. So, 3 to 4 weeks na ang dinadala mo. Ilang taon ka na ba? 18 na po ako ngayong araw. Nasabi ko kay Doc. Happy birthday, Mrs. Giler, and congrats! Saan ni Dr. Finley. Bago ito umalis ay nagreseta muna ito ng vitamins with folic acid para kay baby. Nakita kong nakatitig lamang sa akin si Terence. Tingin na parang awang-awa ito sa akin. Happy birthday, Andrea. Bakit hindi mo sinabi na kaarawan mo pala ngayon? I'm so sorry. Malungkot itong saad. Thanks, Terence. Wala rin naman akong balak na sabihin kahit kanino. Mahina kong saad. Nilalay niya ako hanggang dumating kami sa parking lot kung nasaan ang kotse niya. Binuksan niya muna ang pinto para sa akin bago siya pumasok sa loob. Tahimik lamang itong nagmamaneho at nang may dinaanan kami isang maliit na mall ay nagpaalam na muna ito na may bibili lamang siya. At nang bumalik ay may dala itong bulaklak at isang kahon na cake. For you, Andrea. Happy birthday. Nakangiting saad nito sa akin. Niyakap ko siya at halos maluha ako sa galak dahil may isang taong nag-effort sa mismong kaarawan ko. Thank you, Terence. Sabit ko sa kanya sabay halik sa pisngi niya. Here, take a look at this. May inabot ito sa aking litrato na sa picture frame. Wow! Ang ganda! Litrato ko yun na mag-isa habang nakasakay sa kabayo. Bago kami sumakay sa kabayo kanina ay nagpakuha si Terence ng picture sa tagabantay doon. Nakangiti ako sa litratong iyon na parang walang dalang problema. It's still early. Can we dine first? My treat. Saan nito? Sige, saan ko? Sa isang bamboo restaurant ako dinala ni Terence. Walang masyadong tao sa loob at napakaganda ng aura ng paligid. Dala-dala niya ang kahon ng cake sa loob. Siya nang umorder, nakakainin namin at nang sinerve na ng waiter, binuksan na niya ang cake at hinindihan ito. Make a wish, beautiful. Sa ambit niya, binikit ko ang aking mga mata, tumiling na sanay magiging masaya na ako sa piling ng taong mahal ko. Magana akong kumain dahil nagustuhan ko ang mga in-order ni Terence. By the way, Andrea, ayaw mo bang makapagtapos ng pag-aaral? Tanong nito. Gusto ko. Pangarap ko na maging isang nurse, kaya nga nag-iipon ako para sa susunod na pasukan ay makapag-aaral na ako. Gusto mo ako magpapaaral sa'yo? Hindi na, baka mag-aaway lamang kayo ni Anthony. Hindi naman niya malalaman. Wag na, mag-iipon na lamang ako. Sige, but if you need me, I'm just a call away. Umorder ito ng wine pagkatapos namin kumain. Naghihiwa naman ako ng cake at dandahan na kinakain ito habang nagkikwentuhan kay Terence. Marami itong kwento at bakit habang tumatagal ay mas nagiging kamukha ito ni Anthony. Dahil ba pareho ang kanilang mga mata? Kinuskus ko ang aking mga mata, parang si Anthony talaga siya. Alas 9 na ng gabi nang umalis kami sa Bamboo Restaurant. Kahit pa paano ay nakalimutan kong saglit si Anthony, lalo na't hindi nito tinupad ang pangako nitong sa akin ngayong araw. Ayaw mo pa bang mag-drive? Tanong ko kay Terence. Mag-isa kasi nitong inubos ang alak. Yeah, I'm okay, Andrea. Don't worry.
I can still drive this car and even you. I can drive you right here. Bulong nito sa akin. Puro ka talaga kalukuhan, Terence. Tara na. Gabi na Saan ko rito? Na makarating kami sa mansyon ay inilalay niya ulit akong bumaba sa kotse. Napaka-gentleman nitong si Terence kumpara kay Anthony na parang walang kasama kung bumaba sa kotse. Hinarga ko ang bulaklak na bigay sa akin ni Terence at ang kahon ng cake na isang slice lamang ang nabawas. Ouch! My head! Saan ito sa akin? Okay ka lang? Nag-alala kong tanong. Ngayon lang ata ako tinamaan. Nahihilo ako, Andrea. Hawakan mong balikat ko. Ngunit kinuha nito ang kahon ng cake at sa baywang niya ako hinapit habang ang ulo niya ay nakasandal sa balikat ko. I'm drunk, Andrea. Kaala ko ba'y okay ka? Palikuli ko ang aming lakad habang papasok sa loob ng mansyon. Nang makarating kami sa loob ay iniwanan ko na munang bulaklak at cake sa sala at hinatid siya sa kanyang kwarto. Matulog ka na. Salamat, Terence. Nang tumalikod ako ay bigla niya hinilang aking kamay at itinapon ang aming mga katawan sa kama. Ano ka ba? Saway ko sa kanyang biglang dumagan ito sa akin. Ngunit parang bingi lamang ito dahil bigla niya akong sinilang halik. Halik na napakainit at mapusok. Tinitigan ko siya ngunit napapigit ang kanyang mga mata na wari. Walang pakialam sa nangyayari. Terence, please, wag. Andrea, please be. Baka kung may mangyari sa atin, makakalimutan mo na siya. Sa ambit niya, buong lakas ko siyang itinulak at nang matsyempo ay tumakbo ako patungo sa aming silid ni Anthony. Naligo ako at nagpalit ng damit. Napakabait ni Terence, ngunit magkapatid pa rin sila ni Anthony. Hindi ko na magagawang magtaksil sa aking asawa kahit na hindi niya ako mahal ay hindi iyon rason upang maghanap ako ng iba. Isa pa, buntis ako at kailangan kong sabihin kay Anthony ang aking sitwasyon. Nang naalala ko ang bulaklak at cake na bigay ni Terence ay bumaba ulit ako upang kunin ang bulaklak at ilagay na rin sa ref ang cake. Papunta ako sa kitchen nang makita ko si Anthony na umiinom ng alak. Madilim ang mukha nito habang tinitingnan ng hawak kong punpun ng bulaklak at kahon ng cake. Hindi ko siya binigyang pansin dahil kung galit siya ay mas tatampo ako dahil nakalimutan niya ang pangako niya sa akin ngayong araw. Dumiretso ako sa malaking ref at inilagay ang cake sa loob habang ang bouquet ay bit-bit ko pa rin. Did you enjoy your day with my brother, Andrea? Seryosin itong sad sa akin. Ngunit nilagpasan ko lamang siya at hindi na pinansin. Nasa gitna na ako ng hagdan nang maramdaman ng mabigat niyang kamay na humawak sa braso ko. Kinakausap kita, Andrea. Sagutin mo ko. Nag-enjoy ka ba kasama kapatid ko? Saan kanya dinala? Sa sine? Sa park? O sa langit? Itinaas ko ang aking kamay at ang lakas loob akong usampanin siya. Wala kami ginagawang masama, Anthony. I know my brother, Andrea. Imposibleng walang nangyari sa inyong dalawa. Sinampal ko siya ulit ng ubod ng lakas. Hinawakan niyang magkabilang gilid ng bibig ko. Naluha ako dahil sa lakas ng pagtiin ng kanyang kamay. Siguro din mong wala dahil sa oras na nalaman kong may relasyon kay ni Terence ay papatayin kita, Andrea. Hindi mo kilala. Wow, Anthony, stop accusing her. Huwag mo siyang saktan. Alam mo ba kung saan kami galing? Sa ospital. She is pregnant, Anthony. Magkakaanak na kayo kaya ingatan mo si Andrea. Boses ni Terence ang narinig ko buhat sa taas. Binitawan naman niya ako sa paghawak. I'm sorry. Sa ambit niya. Mabilis naman ako tumakbo pabalik sa kwarto. At doon na ako umiyak. Hindi ko na napansin kung anong oras siya pumasok sa kwarto at natulog. Kinaumaga na wala siya sa tabi ko. Tumayo ako at may nakitang maliit na kahon sa mesa sa tabi ng aming kama. Binasa ko ang nakasulat doon. Para sa akin. Ang regalong iyon galing kay Anthony. Hindi ko muna binuksan ang regalo niya. Inilagay ko na muna iyon sa aking bag. Naligo na muna ako bago bumaba. Sinalubong ako ni Doña Imelda. Niyakap niya ako ng mahigpit at puno ng pag-alala nang nakikita ko sa kanyang muka. I'm sorry, Andrea. Hindi ko alam na kaarawan mo pala kahapon. Kung hindi dumating si Anthony na may dalang mga pagkain para sa birthday mo, hindi ko talaga malalaman. Okay lang po, Ma. Tinatawagan namin kayo ni Terence kagabi, pero hindi kayo makontak. Naku, Andrea, naghintay kami kagabi lalo ng asawa mo. Sambit ni Donya. Si Anthony naghanda kagabi para sa birthday ko. Hindi ka panipaniwala. Siguro dahil sa hiling ko rito. Ang cake mo nasa ref. Dala-dala yan ni Anthony kagabi. Dugtong ni Doña Imelda. Nasaan po si Anthony? Nasa pool, naliligo. Kapag malungkot ang batang yun ang pulang comfort place niya.
simula pagkabata. Kumain ka na. Puntahan ko na muna si Anthony.